Sorry. Okay, ayos na. Sabi ko yung magpipinsan, mag-ano, special number. Si Kay, nauna na tuloy si Kay. Marami na yun sila eh. Si Daday, Lalay, Kay. Tapos yung tatlo yung anak ko. Yung, tapos tatlo din sila, apat sila Daniel. O, tapos si Kaling. O, diba, marami na eh. Parang choir na kayo eh. Okay? Iba yun. Okay, buksan natin ating mga Biblia, mga badal, sa Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. Colossians chapter 3 verse 1. Tumayo po tayo. Tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Colossians chapter 3 verse 1. Nakita niyo na mga badal? Okay, basahin natin. Ready? Read. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you for the reading of your words. Bless us this morning. Huwag kaming alis sa lapong ito na hindi po namin taglay ang pagpapalang spiritual. Lahat na to aking dadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ng Kristo Jesus, aming Diyos kabaligtas. Amen. Again, please be seated. Sabi po na banal na kasulatan, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Sa ngayon po, ang Panginoon po natin, siya po ay nandoon na po sa langit. Nakaupo po siya sa right hand ng kanyang Ama. Dito sa lupa, siya po yung ating Savior, tagapagligtas. Pero, dahil nandoon ang Panginoon natin sa langit, siya po yung ating judge. Pagdating natin sa langit, puhusgahan tayo ng Diyos according to our works. Magbibigay sulit po tayo. Ang lesson natin ngayong umaga, seek those things which are above. Hanapin natin yung mga bagay na makalangit. Di ba? Hindi ibig sabihin, hanapin mo yung Mars, hanapin mo yung Pluto, hindi yun ang ibig sabihin. Hanapin mo yung Antares, hanapin mo yung Hercules, hanapin mo yung zodiac sign mo, hindi po yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng seek those things which are above, things that are godly, mga maka-Diyos na bagay, things that are spiritual, yun ang hanapin po natin. Things that is heavenly, yung nasa langit. Aba, hahanapin nyo yung mansion nyo doon sa langit. Hahanapin nyo yung daan doon na pure gold. Ba, okay, dito sa lupa may pure gold na. So, lantay na ginto ang hanapin natin. Hahanapin natin yung mga bagay, things of eternal value. Dito sa lupa, we are trying to look for things that are valuable. Hinahanap natin yung singsing na ginto, valuable sa inyan. Hinahanap natin yung earrings nyo na ginto, valuable sa inyan. Kwintas na ginto. Di ba? Anyong iba, para posisyon na nila, yung postiso, ginawa ng ginto. Di ba? May mga ganon. Oh. Valuable yan. Ano ba yung mga bagay na valuable? Eternal things that are, eternal value. Yun yung mga bagay na hindi po natin nakikita. Yung lahat ng bagay na nakikita natin, those are temporary. Yung mukha natin, temporary lang naman yan. Kita ko yung picture ko nung 30 years ago. Ang gwapo ko pala noon eh. Ngayon, tingnan ko yung mukha ko, pangit ko pala. Buwababa na dito, di ba? Dami na wrinkles. Oh. 30 years from now, laglag na yan, pati ilong. Ano na?
Yun ang tao eh. Ngayon, lahat ang gagawin natin, di ba? Kayo, pag nagpamassage kayo, facial massage, pinapataas yan eh. Nangarap na ako magpa-facial massage eh, hindi ko pa nagawa eh. Oh. Subukan ko lang, gano'n. Dati nilibre yung yung tawag doon, Atomy ba yun? Doon sa may ayoko na bumalik doon. Kasi sinasampal yung mukha eh. Sabi, hindi ka, akala ko massage, ba't ginaganon-ganon? Para magbukas yung pores. Sabi ko, ayoko na. Di ba? Nahilo ako doon eh. Oh. Yun na yung experience ko. Koreano kasi, na Koreana. Yung Atomy ba? Atomy. Yung product ng Atomy. Eh, mga Koreana yung mga gumaganon. Doon sa harap ng St. Francis Square. Oh, may hotel dyan. Ano ba yung hotel dyan? Ano pa mga kapatid? Things that cannot be destroyed. Yun po yung ibig sabihin na seek those things that are above. Mga bagay na hindi masisira. Ang mundong ito, masisira po yan mga kapatid. Sabi po sa Matthew chapter 24, verse number 35. Ano pong sabi ng banal na kasulatan? Heaven and earth, di ba? Shall pass away. Kaso lang, pag kayo magbasa niyan, pinagdugtong nyo yung pass away. Heaven and earth shall pass away. Mga pasaway, di ba? Sa halip na pass away, pasaway. Oh. Kaya tuloy tayo, mga pasaway eh. Oh. Pass away yan. But my words shall not pass away. So lahat ng bagay dito, dilipas yan. 1 John chapter 2, sabi naman ng kasulatan, 1 John chapter 2. Chapter 2, verse number 14. 15. Ano sabi dyan? Huwag nating mahalin ang mundong ito. Love not the world. Huwag mahalin. Ano pa? Neither the things that are in the world. Gustong-gusto natin yung beach. No kanina? Sarap kaya magtampisaw doon, maligo. Kasi pag sa swimming pool kayo naliligo, umiihi kayo doon. Kaya nga, malakas yung chlorine eh. Ibig sabihin noon, mapanghi na yun. Oh, at least yung dagat, may asin doon. Kaya yung bakterya na mamatay. Patay eh. Di ba nung araw, wala pang refrigerator? Anong ginagawa ng tao? Inaasin. O, punta kayo sa norte. O, yung mga karne nila doon, inaasin. Nakasabit lang yung mga karne, Hindi nilalangaw dahil asin. Yung langaw, ayaw dumapo sa asin. Pero maglagay kayo ng asukal. Doon yung So, nakalagay dyan, Neither the things that are in the world. Ang daming bagay sa mundo. Pag ikaw ay bagong sasakyan, lagi ka nakaganon, umaiwang. Tapos, gaganon na. O, diba? Yung kaibigan ko nga, nakabili ng sasakyan eh. Lagi na nakapamayawang. Sabi ko, bakit nakasakyan ka lang, lagi kang pamaywang ka na? Dati-rati, nung nakamotor ka, lagi ka nakaganyan. Yung motor pa lang yun, ganyan ka lagi. Ngayon na naka-4 wheels ka, lagi ka na nakaganyan. Sabi niya, oo nga, hindi ko alam yun Oh, nagbabago pati mo eh. Tawag doon, aura mo eh, nagbabago eh. Oh. Ano pa mga kapatid? Things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, gusto ko yan. Gusto ko yung relo na yan. Kaya nga may mga magnanakaw eh. Because of the lust of the eyes. Nakita yung gulong, ninakaw. 4 na gulong. Pupunta sa bahay. Pastor, gusto mo ba ng gulong? Sabi ko, magkano? Mura lang. 1,000 lang isa. Kasama na rin. Pambihira. Sabi ko, ayos ka. Siyempre, sino ba naman akong bibili ng sipin mo? Mukat-mukatan yung doon sa may yung Montero. Nawala yung 4 na gulong na Montero. Tapos punta doon sa akin, ibibinta sa akin 1,000 lang.
Nagbabanching kimol yun eh. Kasama no, rim, di ba? 2,000 na yung gulong eh. 12,500, pas yung rim pa. O 10,000. Di mga 20 to 22,000. Kasi binta sa 1,000. Abay, bago nga pa naman. Sabi ko, delikado tayo niyan. Oh. Last of the eyes yun. Kita mo yung kotse na yan, karag-karag yan, ano nakaparada? Oh, anong ninakaw? Battery, sipin mo yan. Nagsiservice tayo dito, ninakaw doon. Kaya sabi ng anak ko na bunso, sino kayang hindi nagbibigay sa inyo ng offering, dad? Di ba? Bakit anak? May libawrer eh. Sipin mo, may libawrer. Kaya sabi ni Mrs., baka si Charles, nagtuturuan kami tatlo eh. Oh, sipin mo yan. Oh. So yun po yan. Things that are in the world, di ba? Ano ba yung things that are in the world? Ano pa? Verse 17. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Hahanapin natin yung kalooban ng Diyos. Ang sarap pakinggan yan, yung kalooban ng Diyos. Meron tayong gusto, meron tayong nais, meron tayong desire, meron tayong mga cravings, at yun ang gusto natin. Tanungin natin, anong gusto ng Diyos? Di ba? Yung gusto ng Diyos ang hanapin natin. Kasi mga bade, the things that are in the world, money. Gustong-gusto natin yan, may pera. Sinong ayaw ng pera? Taas ang kamay. O wala. Kasi gusto niyo ng pera. Tama mga bade? Oh, baka sabihin niyo, Pastor, gusto ba ng pera? Siyempre. Pag wala kang pera, kasabihan ng tao, you cannot go around without round. Di ba? Pero ngayon bago na, you cannot go around without Gcash, without Paymaya. Oh, hindi na yung round. Oh. Yung po yan mga kapatid. Ano pa? Fame. Gusto natin makilala tayo. Gusto natin sumika tayo. Ayun naman talaga eh. Gusto natin makilala. Kita mo sa eskwelahan, pag ikaw ay walang ginagawa, yung tawag doon, ayoko kasi gamitin yung word na bubo eh. Kasi hindi ako niwala na may taong bubo. Kahit yung mga teachers, ayaw nila maniwala na mayroong bubo. Meron lang talaga mga estudyante na hindi nag-aaral. Di ba? Alam nyo, para kayo makilala sa eskwelahan, gumagawa kayo ng gimmick para makilala kayo. Kita nyo ako, after 35 years na, yung teacher ko, kilala pa ako. Kita nyo yan? Nung umuwi ako sa amin, kilala pa ako ng teacher ko. Bakit? Nung first year kami, anong sinasabi ko? Good morning, ma'am. Nung second year, iba na yung sinasabi ko eh. I love you, ma'am. Sabi ng teacher ko, ano yun, Alcala? I love you, ma'am. Wala kang respeto ah. Ma'am, yung sinabi ko good morning, di ba respeto yan? Oo. Ilalo na yung I love you. So ba sa respeto yan? Sigurado ka? Oo. Teacher kita eh. Eh yan. Kilala ko eh. Pero, yung teacher na yun, napapicture ako eh. Ano yun? Nag-asawa ng pastor. Oh. Siguro, ini-stalk ako noon. Kayo talaga, advance mga isip niyo. Dahil sa mga isip niyo, wala yun. Katuwaan lang yun. Okay? Nagataon lang, nag-asawa siya ng pastor. Okay. Ambition. Meron tayong ambisyon sa buhay. Gusto natin mangarap. Napakapangit na wala kayong pangarap. At huwag kayong mamatay na wala kayong pangarap. Ba, naglulukuhan ba tayo dito? Huwag niyo sabihin wala kayong ambisyon dyan. May ambisyon kayo. Anong gusto nyo? Una, nangarap ka ng bisikleta. Bisikleta. Ngayon, ang pinamangarap mo, betek. Betek na ngayon, di ba? Alam niyo mga kapatid, ang tao, habang buhay, may pangarap yan. Ano sabi ng Biblia? A living dog. Yung aso, living dog is better than a dead lion.
libre hong mangarap, libre mag-ambisyon. Lahat ho tayo dito nangarap. Yung mga estudyante natin, nangangarap yan na sila po ay magiging valedictorian. Kaya kayo mga estudyante, mangarap po kayo. Huwag kayong mangarap na kayo yung top 10. Dapat top 1. Mangarap lang din naman eh. Lakihan nyo na. Nakuha nyo bang mga kapatid? Huwag yung, ay okay na sa akin yung magtrabaho ako pag nakagraduate ako. Huwag yun. Mangarap kayo na pagdating ng araw, kayo yung may-ari ng negosyo. Para kay Buddy Ramilo. Mangarap kayo. Pagdating sa negosyo, kayo ang boss. Minsan, boss-abos. Boss kayo. Hindi yung utos-utusan ka doon. Boss, pwede ba ako magsimba? Huwag. Hindi ka makagawa kasi may boss ka eh. Hindi ka makapagsimba. Napaka ba yun? Kung sabihin mo, sige boss, online na lang po ako. Buti na lang may online yung service namin. Pero pag ikaw ang boss, ikaw ang nasusunod. Kaya ang prayer ko dito sa inyo lahat, kayo, dahil yung mga young people natin, magiging professional kayo, mangarap kayo, maging doktor. Gusto ko yung simbahan dito, may doktor. Bakit? May sakit ako eh. Para pag napacheck up ako, hindi na doon sa labas. Dito na lang, tawagan ko na lang kayo. May mga kapatid, hindi kayo nakikinig eh. Kinig kayo mga young people, mangarap kayo. Gusto ko dito, merong young people na magiging general. General Franklin. Isipin nyo, maging general. Ano bang gusto mo? General problem? Mahirap yun. Mahirap yun. Kita nyo? Mga profesional. Bakit? Church po ito eh. Nakuha nyo ba mo din? Ang church, isang pamilya, may kanya-kanyang membro yan, trabaho yan. Subukan nyo lang yung katawan nyo, puro mata. Ano kayo, pinya? Diba? O kung puro kayo ilong, edi Pinocchio, hindi po pwede yun. Kaya nga dinisin nyo ng Panginoon yun eh. Pag tinanong nyo, ano po ba ang parte na katawan na wala ganong kwenta? Sasabihin ng mga doktor, appendix. Kasi tinatanggal yun eh. Sabagay, tanggalin mo yung isang mata, makakita ka pa rin. Tanggalin mo yung isang ilong, makahinga ka pa rin. Tanggalin mo yung isang kidney mo, buhay ka pa rin. Pero tanggalin mo yung puso, dead ball ka. Alam mo yan? Kaya parte yan mga kapatid. So, ibig sabihin, di ba, kita nyo ha? 3 ang tahanan. Earthly home. Pag uwi nyo ng bahay, may bahayo kayo. Tama ba ba? Ano meron sa bahay? Huwag nyo sabihin, perfecto yung bahay nyo. Nag-aaway kayo. Sabi ni Chi, dalawa nga lang kami naiwanan, nagtatalo pa kami Lawrence eh. Kita mo yun, di ba? Walang perfecto eh. Nag-asawa nga ako ng tahimik na babae. Hindi pala totoo eh. Nung magsilakihan na yung mga anak ko, ang ingay na sa bahay eh. Di ba? Normal yan. Ang bahay natin, earthly home is not perfect. And yet, nandoon tayo. Bakit? Pamilya mo yan. Pagtatakpan mo ang kakahiyan, pagtatakpan mo yung kabiguan, pamilya mo yan eh. Nakuha niyo ba din? Nagtutulungan kayo doon within the family. Ito yung pangalawa mong pamilya, church. This one. Nilagay ka dito. Balikan ko ha. Nilagay ka dito. Ba't ka nilagay dito? Pamilya mo to. Balikan natin yung unang pamilya. Sasabihin ng nanay, ayaw na natin anak, mag-meeting tayo. Ayaw na natin sa tatay nyo, mag-election tayo. We are going to vote your father out. Pwede ba yun? Pwede yun? Dahil hindi nyo gusto yung tatay nyo, mag-votation kayo? Wala ho. Tiisin nyo, dahil tatay nyo yan. Nakuha nyo mga brad?
Nung nagkaroon ako ng inferiority complex during my high school days, especially first year, second year, tinatanong ko sarili ko, bakit ito yung tatay ko? Dapat si Ayala. Di ba? At bakit ako nandito sa Surigao? Hindi ko type yung lugar na to eh. Gusto ko, doon ako sa Iceland eh. At saka bakit ganito color ko? Ayoko to eh. Gusto ko yung maputi. At bakit ganito yung mukha ko? O, di ba? Alam niyo mga kapatid, meron tayong gusto, but we cannot choose. Dahil meron Diyos. Nilagay ka dyan, dyan ka. Nilagay ka sa pamilya na yan, dyan ka. Nilagay ka dito sa pamilyang ito, dito ka. Amen mga kapatid? Oh. Darating ang panahon, you don't like me, you hate me. Tama? Oh. Bakit kayo, mga anak? Lagi nyo bang gusto tatay nyo? Oh, Andrew, lagi mo gusto tatay mo lagi? Oh, hindi. Diba? Oh. Time will come, hindi mo gusto yung tatay mo. Hindi, realidad lang tayo, di ba? We are speaking realities. Amen, mga kapatid? Oh. There are times, bilang tatay nyo rito, you don't like me. Sabihin nyo, puro na ng pangaraw sa pastor. Paulit-ulit ay magsasama tayo dito hanggang rapture. Nakuha nyo? Hanggang rapture. Magsasama tayo dito. Kaso lang nandito tayo, kasi pamilya tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon. Nilagay tayo dito ng Panginoon. Amen? Kung ayaw mo na sa akin, di mauna ka sa langit. Oh, pangatlong tahanan yun eh. Heavenly home, di ba? Perfecto yun. Dito, anong meron? Sa bahay ninyo. Oh. Bakit? Kayo magkakapatid, hindi kayo nagtalo-talo? Magkaaway kayo. May mga bagay na hindi kayo magkasundo. And that's normal. Ganon dito sa church. Darating ang araw, hindi kayo magkaintindihan. Darating ang araw, magkasamaan kayo. Kasi hindi po ito perfecto. Nakuha niyo, kapatid? We are not perfect. And yet we are here by the grace of God, naglilingkod tayo sa Diyos. Amen? Yan po yan. Kung walang Panginoon sa Kristo natin, kita mo yung may ibang tatay, ibang nanay, pag nahirapan sa pamilya, aalis yan. Lalayas yung misis, lalayas yung mister. Sa tagal ko na pagpapastor, ang dami ng mga tumatawag sa akin, maghiwalayan. Tanong ko, sino nagkasal sa inyo? Kayo po, pastor. Walang iya. Ang sabi ko, di ba, magsama kayo sa hirap at ginhawa. Opo, pastor. Kung naghirap lang kayo, nagkahiwalay na kayo. Hindi po pwede yun. Hindi pwede yun. First round pa lang sa boxing yan natamaan ka na Gusto mo nang mag-quit? Hindi. Meron pang, tapusin mo yung 12 rounds. Oh. Nakuha nyo na. So yun po yan mga brother. Okay? So another one. Yung mga alam niyo, pagdating na sukating ko lang to. Pagdating po ng tribulation period, di ba? Ang liso natin, seek those things which are above. Ang hinahanap ng tao dito, gusto natin magkaroon ng bahay. Gusto niyo yan. Ako gusto ko, bumili kayo ng mga bahay niyo. Gusto ko maging milyonaryo kayo eh. Ayoko yung yung hindi kayo pinagpapala ng Diyos. Kasi nga po, ang tatay natin mayaman. Nakuha niyo kapatid? We have a great God. Ilagay niyo sa isip niyan. You have a great God. Ilagay niyo sa puso niyo that you have a great God. That time will come, God will bless you. Pagpalain tayo ng Panginoon. Huwag niyong limitahan ang kapasidad ng Diyos para pagpalain kayo. Nagsimula kayo ng kunting negosyo, pagpalain niya ng Diyos. Everything that you have started, God will bless it. Ang gawin niyo lang, make God your partner in everything. Pag partner mo ang Diyos, God will bless you. Darating ang panahon. Revelation muna tayo. Tingnan nyo Revelation.
chapter 9, verse 6. In those days, maliwanag ha, in those days, shall men, what? Seek death. Gusto nilang mamatay. Ano nangyari? And shall not find it. Ngayon, pag magpakamatay ka, patay ka. Pagdating ng araw, doon ng tribulation, pakamatay ka, hindi ka matay. Shall not find it. Naglaro ng ML si kamatayan. Baka nagbakasyon si kamatayan. And shall desire to die. And then, flee from them. Ngayon, si kamatayan, pag makamatay ka, diretso ka mamatay. Pero pagdating ng araw, tumakas Na high blood si kamatayan, na stress. Tumakas siya, And death shall flee from them. During tribulation yan. Pero maiksi lang naman yan. Tingnan nyo ha, ilan lang yan. Verse number 4. It was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Ibig sabihin, nasa gitna po yan ng tribulation period. Ibig sabihin, wala na ho tayo dito. Na-rapture na tayo. Okay, kinuha natin ng Panginoon. Yung mga naiwan dito, magtatakpo ang Panginoon ng 144,000. Yung walang mga tatak, yun po yan. Verse 5. And to them it was given that they should not kill them, but they should be tormented 5 months. 5 months talagang grabe. Yung kagat ng mga scorpion, yung mga ano na yan, di ba? And their torment was a torment as of scorpion when it striketh a man. Nakagat ka. Gusto ng tao for 5 months mamatay. 5 months ba nakalagay? 5 months 5 months na talagang nagiging aloka. You want to die but that flee. Ngayon, gusto mo matay? Matay ka. Ngayon mga kapatid, dito tayo ha. Seek those things which are above. Wala naman tayo dito. Nung time na yon, wala na. Nakuha natin ang Panginoon. Number 1, seek to be justified with Christ. Lesson natin kanina, we are justified by Christ. Amen mga kapatid? Pag sinabing justified, pinawalang sala. Kasi ang tao po, lahat ho ng tao ay makasalanan. Wala hong matuwid sa atin. Romans chapter 3, verse number 23, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid. Pero dahil tinanggap natin ng Panginoon, ginawa tayong matuwid. Paano tayo na matuwid? Tingnan nyo ha. Napakasimpleng paliwanag. Tinanggap mo ang Panginoon. Saan ang Panginoon? Nasa puso mo. Ang Diyos Ama, pag tumingin sa iyo, hindi Kanya nakikita. Ang nakita ng Diyos, yung laman ng puso mo, ang Panginoong Jesucristo. Okay? Dahil yun na nakita ng Panginoon. Kita nyo, yung mga produktong binili nyo, anong meron dyan? QR code. Napan nyo ba din? QR code yan. Alam ng code kung kailan yan ginawa, saan yan dineliver, at kailan yan mag-expire. Hindi nila kinakailangan suriin yung, halimbawa, tinapay. Hindi na niya suriin yan. Kasi alam nila na kailan mag-expire yan. Okay? Unless bumili ka ng honey. Ang honey, walang expiration yan. That's the only food with no expiration. Uminom ka ng isang kutsaritang honey, that is enough food for you for 24 hours. Huwag mo lang inumin nagamit yung kutsara nyo. Nawawala ang enzymes doon. Ang gamitin nyo, kutsarang plastic or kutsarang kahoy. Yun po yan. Nawawala, namatay. Ewan ko anong meron doon. Pag nilagay mo sa kutsara mo na yung stainless steel na nilagay mo doon, namamatay ang enzyme. Kaya kanyang umaga, naghahanap ako ng kahoy. Ano kutsarang kahoy dito? Kasi alam ko yun Tinuturo yan sa eskwelahan.
Yung panahon kasi tinuro yan, absent tayo. Ayun problema, di ba? At least, naalala nyo ngayon. Ano mga kapatid? Justified. Alam niyo yung wise men. Wise men from the east. Matthew chapter 2. Tingnan nyo. Matthew chapter 2. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, there came wise men from the east. Itong wise men from the east, maaring galing ito sa Iraq, sa Iran, which is Persia. Maglalakad yan papuntang Jerusalem. Walang ways noon, walang Google Maps doon, walang eroplano, wala pong mga automobile. Kamilyo po yan at kabayo, pupunta sila doon. Itong mga wise men na ito, sa kasaysayan, they are rich astrologers. Mayaman yan. Pinag-aralan nila yung heavenly bodies. Kaya nung mag-appear yung sabi nila, isinilang na ang Diyos. Kaya naglakad sila doon eh. Alam niyo kung gaano kalayo? Yung Persia, dadaan sa Iraq. Iraq, pupunta ng Turkey. Turkey, papunta ng Israel. Napakalayo niyan. Disyerto. Walang tubig. Lamig at init. Nilalakad nila. Di ba pananampalataya yon? Pag nakita nilang star ay nandoon, maglalakbay sila. Hindi sila pwedeng maglakbay ng araw. Bakit? Wala yung star eh. Naku nyo kapatid, sa araw, pahinga sila tulog. Pagkagabi, ayan, ang star. Sipin mo, maglakbay ka ng gabi. Nilakbay nila eh. Pagdating doon, anong sabi doon? Verse 2. Nagtanong sila doon kay Herod, where is he that is born, King of the Jews? For we have seen his star in the east, and we are come to worship him. When Herod the king heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. Ibig sabihin nito, kapatid, yung ginawa ng mga wise men na ito, na napakalayo po, naglalakbay sila, ginawa nilang tumahanggaw, naglalakbay sila. That is a sign of their faith. Kayo, naglakbay kayo, pumunta kayo dito. Sign of your faith. Amen? Ay, panampalataya kayo. Na dito, tinuturo ang Panginoon sa Kristo natin. Ngayon, nakita nila. Nag-worship sila eh. Sukatin na natin ha. Anong sabi doon? Verse number 10. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were coming to the house, they saw the young man child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. Kaya sinasabi natin, 3 wise men. Kasi nga, doon sa gifts nila. Hindi naman sinasabing isang tao, 3 tao lang to. So pwedeng marami. Group of astrologers. Group of wise men. Okay? So being warned, verse number 12, of God in a dream, that they should not return to Herod, they departed their own country another way. They were justified because of their faith. Isipin nyo, walang preacher nangangaral sa kanila, nakita lang nila yung star, and they believe that the Son of God was born in Bethlehem. Pumunta sila doon. They travel at their own risk. Pananampalataya yun. Okay? So they were justified. So seek to be justified with Christ. Another one. Seek that you may excel to the edifying of the church. 1 Corinthians 14 verse 12. 1 Corinthians 14 verse 12. Ano sabi dyan? Even so ye, for as much as you were jealous of spiritual gifts, seek that you may excel to the edifying of the church. Balikan natin yung earthly home ninyo. Di ba gusto mo sa bahay mo maaliwalas? Gusto mo sa bahay nyo mayroong peace? Gusto mo sa bahay nyo pinagpapala kayo? Gusto mo sa bahay nyo yung malinis? Nakanyo ba din? Gusto mo sa bahay nyo, you have understanding, you have love. Yun yung gusto nyo sa bahay eh.
Bakit? Sinong gusto? Yan, mga nilagay ng mga people yan eh. Hatred, anger, fear. Subukan mo lang, bahay mo, laging may galit. Laging may hatred. Oh. Laging mayroong distrust. Pangit nun. Di ba? Dapat ang bahay mo, mayroong faith, pag-unawaan, di ba? Ang sarap no, mayroong pag-ibig, oh. Hindi yung lagi kayong high pitch. Nagsisigawan kayo lagi. Ang pangit nun eh. Oh. Kaya yung mga mister na iba, pagka nagalit na yung misis, eh, nag-blender na lang eh. Blender. Di ba? Sinasadya, blender yung ice. Ano yan? Oo, di ba? Oh, hindi marinig. Paano lang, palusot. Oh. Yet you may sell in the today buying of the church. Ang ibig sabihin, sa bahay nyo, gusto nyo, mayroong harmonious relationship. Dito sa church, pag sinabi po nating edifying of the church, ibig sabihin, ito rito, ang gusto ko, lahat kayo mature. Halimbawa, yung anak nyo, 20 years old na, nagbibiron pa rin. Gusto nyo yun? 20 years old, nagbibiron pa rin? Tapos sabihin, Mami, yung diaper ko, basa na. 20 years old, gusto nyo yung gano'n? High school ako, nanligaw ako doon sa sa Cotabato. From Surigao, nagbiyahe ako. From Surigao with love. Para makita ko yung crush ko. Gabi ako dumating doon, madaling araw ako umalis. Pagdating ko doon sa Cotabato, yung babae na hinahanap ko, gusto kong biglain, ako ang nabigla. Sabi ko sa bata, dito ba nakatira si ganito? Opo. Muslim yun, babae. Yun po yung bahay niya, na doon siya. Sinilip-silip po. Di ba? Kasi gusto kong biglain. Mga bandang alas 7 ng gabi yun. Sabi ko sa bata, siya ba talaga yun? Yung bibibiron? Nagbibibiron pa eh. Opo, siya yan. Sigurado ka? Opo, nagbibibiron pa yan. Sasar ko, hindi na ako kumatok eh. From Cotabato, umuwi ako gabing-gabi. Iwala ng biyahe pag ganong gabi. Natulog ako sa Davao. Sipin mo yan, Surigao, siguro mga second year high school ako noon eh. Ganon na nilalakbay ko, mandigaw lang. Oh, makasabihin nyo, magaya nga si Pastor. Huwag nyo nang gayahin. Kapanahonan ko yun eh. I-text nyo na lang. Mastos pa kayo eh. Edifying, ibig sabihin mag-mature kayo. Di ba? Mature. Gusto mo sa loob ng bahay, everybody is matured enough. Yun din yung gusto natin dito. Na kayo ay mag-mature. Okay? Kaya nilagay yung mga pastor for you to mature. Nilagay yung mga tingnan nyo. Ephesians chapter 4 verse 11. And He gave some apostles sa church. Some prophets, wala na po ito. Some evangelists, meron pa tayo, yun yung mga missionary natin. Halimbawa, si missionary Jolie, to Israel. Those are evangelists. And some pastors and teachers. Nilagayan dito. Bakit? For the perfecting of the saints. Lumangaw tayo. For the work of the ministry. Ibig sabihin, lahat ng tayo dito, mayroong trabaho. Subukan nyo sa bahay. Palamunin lang kayo. Matutuhan nanay nyo, tatay nyo. Nanay nyo nagsasaing. Nalagyan kayo ng pagkain. Matutuwa kayo ron. Tapos pagkatapos nyo kumain, sasabihin pa, Mami, yung pinggan ko pagkikuha at paghihugas na rin. Aba, siniswerte ka. Ha? Dito sa church, ang ministry mo, meron tayong work. Pag sinabi mo, nakalagay dyan, work of the ministry. Magtrabaho tayo dito sa church. Ibig sabihin sa church, we are contributors. Your work is not only the eyes of the church. Hindi yung tagatingin ka lang. Nakuha niyo ako din? May ministry ako sa church namin. Ano ministry mo? Tagatingin. Pangalawa ko ministry sa church namin. Tagabunganga.
Aba, hindi ganun. Contributor tayo dito, mga kapatid. Ha? That's why, pag may mga gawain dito, kagaya kahapon, di ba? May gawain. Wala ka. You contribute something. At ba makita mo, ano may contribute ko dyan? You contribute something. Hindi naman yung malaking bagay. Kasi ang maliit na bagay, mga kapatid, pag sinagsama-sama mo yan, lalaki yan. Amen, mga kapatid? Yan po yan. So as a church, we can do more. Kasi nga, contributor ka. Oh. Huwag ko nga, nahihiya ko sa mga nanay natin kahapon. Hindi man na nabigyan ng snack yata yung mga nanay natin. Bigyan na lang kayo ng pangkape mamaya. Meron pa yata 3-in-1 dyan nakatalo siya na hindi hira, no? Pero at least, masaya yung mga nanay natin na gumagawa dahil yan ay work of the ministry. Amen, mga kapatid? Yan po yan. Next, last. Luke chapter 12. At dito tayo magtatapos. Luke 12:31. Anong sabi dyan? But rather, seek ye the kingdom of God. Seek those things which are above. We are going to seek to be justified with Christ. Seek that you may excel to the glorifying of the church. Seek the kingdom of God. Tatanungin niyo ako, ano yung kaharian ng Diyos, Pastor? Meron bang literal na kaharian ng Diyos? Itong church is not a kingdom of God. Yung langit ho, hindi ho yan kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos is not a place. It's not a place. Tingnan nyo. Di ba dito sa lupa? Sa science ninyo, tinuturo yung mga teacher natin. Living things are divided into 5 kingdoms. Sino makasagot? Meron akong pamipira pa ko rito. Piso na lang pala. Animal kingdom, di ba? Kasama doon, animal kingdom. Anong sunod? Plant. Anong sunod? Fungi. Anong sunod? Protest. Anong panglima? Monera. Sinabi ko na kasi mga tulog yung estudyante natin. Yun po yung kingdom. Pero, sa tao, mayroong kaharian din. Nung araw, inano na natin, yung sa Spain, di ba, kingdom din yun. Meron silang hari. Sa Inglaterra, meron din silang hari, di ba? Sa Japan, meron silang empire. Sa Brunei, meron din silang hari, di ba? Sa Thailand, the longest reigning queen. Ano pangalan noon? Sirikit, yun. Si Queen Sirikit. The longest reigning queen. Tinalo niya si Queen Elizabeth. Ano pa? Ngayon sa Pilipinas, wala tayong kaharian, but people are building their political kingdom. Di ba? So we have political kingdom. Kaya kung yung isang tao makaupo sa posisyon, tsak yan, maging senador, maging congressman, yung mga kaanak niya, mga anak niya. That's normal. Ano pa? Business kingdom. Pag magbiyahe ka, ano yung makikita mo? Mga pangalan ng mga negosyante. Monetary kingdom. Di ba? Kaya dito mga kapatid, yung kingdom na tinutukoy ng Panginoon, it is not a physical place. Hindi po yan. Tingnan nyo John chapter 18 verse 36. John 18:36. Ano sabi ng Panginoon? Jesus answered, my kingdom is not in this world. If my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews. But now is my kingdom not from here. So wala eh. So it's not a place. Hindi rin itong church. Ang kingdom, mga kapatid, ng Panginoon is all about righteousness.
It's all about service. It's all about you. You are the kingdom of God. Itong katawan natin, templo po ito ng banal na Espiritu. Okay? So the kingdom of God is within you. Okay? Yun po yan. Bakit ho? Saan bang kaharian ng Diyos? All over the universe. Tingnan nyo. Psalms 21. Psalms 24. Psalms 24, verse 1. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein. Pagmamay-ari tayo ng Diyos. Maliwanag yan. Pagdating sa Psalms 103, verse 19. Psalms 103, verse 19. The Lord had prepared His throne where? The heavens. And His kingdom ruleth over all. Yung trono niya nasa kalangitan eh. So itong mundo, isa lang ito. Kasi ang mundo, napakaliit lang naman mga kapatid eh. Alam nyo ba na yung araw, pag yan ay binakante mo, 130 earths can fit inside the sun. Sipin nyo yan? 130 million pala, I'm sorry. 130 million earths could fit inside the sun. Pag yung sun na yan ay ihalo mo siya. Pero yung Antares, yung star na tinawag na Antares, 100 million of suns can fit into that star. Sipin mo, tatanungin mo, gaano kaliit ba ang mundo? Maliit lang. Ito, sa liit nito, hindi tayo gumagalaw, hindi tayo nangihilo. Pero ito, ay nagtatravel ito ng 64,000 miles per hour across the universe. Nahilo ba kayo? Hindi. Anong nangyari? Habang umiikot yan, nagiging umaga, gabi, pag ganun-ganon lang, di ba? Inurasan lang natin. Ganun po. At magtataka kayo pag tiningnan niyo yung globe. Sasabihin niyo, bakit yung sa baba nakatayo pa rin? Di ba? Nung grade 1 ako, tinanong ko ng teacher ko eh. Pinakita niya, class, ito po yung mundo. Sabi ko, di nakadikit bang yung mga tao sa baba? Yung dito, nakapatong, yung sa gilid, nakatagilid. Bata eh, di ba? Hindi masagot-sagot ang teacher eh. Kasi bakit yung, ang ano ko doon, bakit yung nasa baba? Siyempre, di ba, yung ulo niya nasa baba eh. Nakakonekta. Isipin nyo. Di ba? Nakuha niyo ba yun? Sabi ko, hindi sabihin ma'am, hindi sila nakatayo, sa baba, Utak natin yun eh. Pero sila nandoon sa baba, nakatayo pa rin. Yun yung milagro. Our mind cannot understand that. Napanyo mo ba din? Kahit na sabihin mo, spirit yan. Pag nasa baba ka pa rin, ganun pa rin. Anong paliwanag mo doon? Sasabihin mo lang, because of gravity. Yun na lang ang paliwanag mo, gravitational force eh. Okay? Another one, mga kapatid, Colossians. Saan ba? Ayan. Colossians 1:16. As we close. Colossians chapter 1, verse 16. For by Him, yung Diyos po natin, all things were created, including you, that are in heaven, that are in earth, visible and invisible. Bakit? Nakita nyo na ang molecules? Kita nyo na ang atom? Did you see any matter? As a matter of fact, you cannot see it. Di ba? Ano pa? Invisible yan. Whether they be thrones, dominions, or principalities, or powers. All things were created by Him and for Him. Ginawa ka ng Diyos for God. Ginawa ko ng Diyos for Him. Kaya dapat lang natin paglingkuran ng Diyos. Kaya lagi natin isipin,
seek those things which are above. Tandaan natin lagi na itong dito, blessings yan. Kasi ayoko naman bilang pastor ninyo na mahirap kayo. I don't like that. Tatay niyo ako eh. Ako bilang anak, ba't ko pinapaaral yung mga anak ko? May gusto ako eh. Gusto ko yung anak ko isa doktor. Ayoko magiging konduktor yung anak ko. No kanyo? Gusto ko yung isang anak ko abogado. Gusto ko yung isang anak ko sundalo, maging general. Completed. Para yung sundalo, pag natamaan, may doktor. Pag nakapatay yung sundalo, may abogado. Ba, okay. Gusto ko yun. Nakanya ko din. Na yung mga anak ko, mga profesional. Bakit? Kayo ba, mga magulang? Gusto nyo, hindi magtapos yung mga anak nyo? No. You want your children to be more blessed than you. Nakuha nyo? Kaya nga nagsasakripisyo kayo eh. You sacrifice a lot. Ilan na yung mga dapat tawag doon, magliwaliw kayo. You cannot do it. Why? Because you save money for them. In return naman, kayo mga anak, pag nakatapos naman kayo, pakainin nyo naman yung mga magulang nyo sa biking. Kapag naman ang mukha nyo, inaaral na kayo, pagkatapos hindi nyo. Nakuha nyo ba? In return. Kaya ang kapal naman ang mukha natin, hindi tayo magpasalamat sa Diyos for all the blessings that He had given us. Tama nga ba din? Dapat natin siya laging pasalamatan. Dapat yung utak natin laging nakasintro sa Panginoon. That we are going to do, to seek those things which are above. Tumayo po tayo, tayo mo na lang. Heavenly Father, thank you sa mga palaala po ninyo. Salamat sa mensahe po ninyo. Habang ang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mata. Kapatid, pag lagi ang hinahanap mo, makamundo, you are worldly. You are carnal. Huwag na tayo mamungay doon. I-level up natin yung ating buhay Kristiyano. That all things that we have, we call it blessings. Galing sa Diyos. Blessing that we have life. Blessing that we have good health. Blessing that we have mind. We think how to create money. We think how to be a channel of blessing. Sa mga estudyante, you think to excel in your studies and be professionals and businessmen someday. Habang nakayuko at nakapikit ang mata. If God is reminding you to the message of God's word, you can come, kneel down and talk to the Lord prayer. Tell God that you want to be a channel of blessing. Tell God that right now you want to seek those things which are above, things that are heavenly, things that have eternal value, things that are godly, things that are spiritual. Sige po. Sabihin mo ang Diyos. If you have a prayer request right now, pray to God. If you have problems, talk to God. If you want to be a blessing, tell God. Sige po mga kapatid. Father, thank you sa mga salita po ninyo. Salamat sa mga palahala. Sa aming pagsamantalang pag-iwalay, ingatan niyo po kami, ilay sa kapaman na discretion. Mga kapatid po, harinawa sila po pagpalain. Maging matibay po sila sa kanilang spiritual na pananampalataya.
Yung lagi nabibiyahe, ingatan niyo po sila, O Diyos. Mga nanghina para kasi may karamdaman, pagalingin, na si pagtrabaho, bless their work, O Father, and bless them in their work. Those who are engaged in business, bless their business. Those who are studying, that they will excel in their academic performance. Give them knowledge and wisdom. Those who are asking for your will, guide them. At hari nawa, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin, that we too will be a blessing to others. All these things I ask and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. God bless us all.